تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. Alhamdulillah, unang-una ho, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak na dadagdagan po niya ang ating mga biyaya, ang mga gantimpala, dahil ito ay isang malinaw na mayroong isang talata mula sa banal na Quran. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum lazidannakum. Sa kahulugan po na kung saan sabi po ng Allah, kung kayo ay matuto magpasalamat, opo, ibig sabihin nagbibigay po tayo ng oras para sa landas ng Allah, katulad po ngayon na maaari na mayroon po tayong kasalukuyang mahalagang bagay na ginagawa, pero sinakripas po natin na uminto tayo para lang makaatin sa pag-aaral na ito, na kung saan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sino man nang matuto, pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man ang matuto magpasalamat sa kanya, lazidannakum. Ibig sabihin, pararamihin niya, dadagdagan po niya ang kanyang mga biyaya, na kung saan yung mga nakatakda para sa atin, ito ay dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katunayan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bawat isa sa atin, pero nakatakda na para sa kanya. Wala na siya ay lumabas sa mundong ito, mayroon na nakahanda o nakatakda para sa kanya. Pero siyempre sa panahon na si maliit po siya, nakakamit niya ang kanyang mga nakatakda para sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Sila yung maghahanap buhay para po sa kanya. Hanggang sa lumaki siya at natuto siya maghanap buhay, siya na naman ang maghahanap sa kanyang, kumbaga, nakatakda. Pero ang paniniwala po natin ay kailanman na hindi po mamamatay isang isang tao o isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi matapos o maubos ang kanyang, kumbaga, nakatagda para sa kanya pagdating sa mga panustos o mga biyaya. Excuse muna, paki-off po ang mga yung para hindi tayo nakakarinig ng ingay. Yan. Ayan. Okay, kayo po mismong mag-off sa audio natin para hindi po tayo nakakarinig ng ingay. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ako, kayo, bawat isa sa atin, walang nakakaalam ni isa sa atin kung ano ang nakatakda po sa kanya. Pagdating sa mga panustos, wala ni nakakaalam sa atin kung magkano o ilan ang mga nakatakda para sa atin. Kaya pagdating sa pera, kumbaga, hindi natin alam kung ilang libo o ilang milyon, walang nakakaalam, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ating pong paniniwala, yung nakatakda para sa atin, tulad po ng mga panustos, kailanman di tayo mamamatay hanggat hindi natin po ito maubos. Ito yung
Sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi po niya, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Katotohanan, walang kaluluwa, no, na mamamatay o walang tao na babawian ng buhay maliban lamang na makumpleto po niya, maubos po niya ang nakatagda para sa kanya ng mga panustos. Kaya sa Islam, ipinagbabawal na kung may mamatay, ay mayroon tayong mga sinisisi. Ay namatay yan dahil sa ganito, ganito, ganito. Hindi yan mamamatay kung hindi niya ito ginawa. Hindi. Namatay po siya dahil ubos na. Tapos na ang kanyang, kumbaga, nakatagda na panustos para sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng tuloy-tuloy ang buhay niya dahil tapos na. Yun ang ibig sabihin ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, wala ni nakakaalam sa atin. Minsan, may mga maaga namamatay na, halimbawa ilang taon na lang, diba, mga 1 years old, mayroon mang namang 10 years old, mayroon magkakaiba ang edad ang pagbabawi ng buhay po sa tao. Misa pa, nasa loob ng tiyan ng nanay, namatay na, di ba? So, ibig sabihin doon, kung ano man ang nakatakda, yun po lamang ang masusunod. Kaya bilang Muslim po tayo, mananampalataya, kaya ito yung ating pinaniniwalaan. Nang sa ganun, ay hindi po tayo nakakapag-isip ng kung ano-ano kapag mayroon pong nangyayari o inamatay. Normal, minsan ang nauna yung magulang, minsan ang nauna yung mga anak. Minsan nauna yung asawa mong lalaki, minsan ang nauna yung asawa mong babae. Di ba? So sa atin po lamang tatanggapin po ano po ang dumadating sa atin. Dahil itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinangyari niya kung ano ang kanyang kagustuhan. So ito yung big sabihin natin po. Kaya ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasagawa ng iba't ibang uri na pagsamba, ito ay makakadagdag sa mga nakatagda para sa atin. Sabi po natin, kung 1,000,000, dahil lagi tayo nagbibigay ng oras bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya madadagdagan po yung nakatagda. Kung 2,000,000 yan, mayroong isusubra dyan. Magiging mahigit 2,000,000 yan. Ang nakakalam lamang ay si Allah kung magkano at ilan ang kanyang idadagdag. Kasi yan ang promise po niya. Lazidannakum. Hindi po pwedeng magsalita ang tagapaglikha na hindi po totoo at hindi natutuparin. Inna wa'dallahi haqq. Katotohanan, ang promise o pangako ng Allah ay sigurado na ito ay tutuparin po niya. Hindi katulad natin. Nagpapangako po tayo, pero minsan binabaliwala, hindi tinutupad. Minsan sinasadya pa. Okay na yung hindi talaga sinasadya, pero yung iba sinasadya na hindi na tinutupad, nagpapangako lamang para pinapaasa lamang yung tao. Parang ganun po. Okay? So mga kapatid namin sa pananampalataya. Sa ngayon po, dadako po tayo sa ating pinakapaksa. No? Baka makalimutan po natin dahil siyempre ang ating oras po sa Huwebes na pag-aaral, siyempre, inilipat po natin ngayon. Ito yung permanent inshallah. Dahil ang alas 4 po, kadalasan may mga programa kami sa ano, kaya hindi tayo tiyak na palagi makakapag-aral sa Huwebes. Kaya naisipan po natin na ilipat po natin sa 8 hanggang 8:45. Dahil meron akong programa po sa 9 o'clock. Opo, para po sa mga kapatid natin na mga Maranao. Ang salita po na ginagamit namin ay Maranao, kaya po hanggang 45 po dahil para paghahanda rin yun, yung 15 minutes para sa aking programa din doon. Opo, okay? So, alhamdulillah, kaya nagpapasalamat ako. Ang akala ko wala pong dadating dahil siyempre biglaan na inilipat po natin sa 8 o'clock po. Alhamdulillah. Sana ay tuloy-tuloy po ang ating pong pag-aatin inshallah dahil ito mga palatandaan na pagpapasalamat din sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya. Bali nakaraan sa Huwebes, kung matatandaan niyo po, halos natapos natin ipaliwanag yung paggamit ng palikuran na detail po natin. Opo.
paggamit ng palikuran. Sa mga hindi po nakatin doon, pwede nyo panoorin sa YouTube, nandun na po yun, sa Admulok Mawia, kasi para makabalik aral po tayo. Hanggang sa nakarating po tayo doon sa ablution, lahat po natin yan na napag-usapan. Pero wala ang problema, dadanan pa rin natin ng mabilisan dahil baka mayroon pong hindi nakaatin nung nakaraan at hindi niya napanood po sa YouTube po. Okay. Di ba, ang sabi po natin, ang pag-ablusyon po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay ano po, ah, hindi lahat na naalaman po natin na inuhugasan sa kabahabagi ng katawan ay obligado yun. Di ba? Nabanggit po natin na ang unang obligado na uhugasan po ng mag-ablusyon ay ang kanyang muka. Kasi ito yung sinabi ng Allah, "Idza qumtum ila sala," kapag kayo magdadarasal, pagsilu wujuhakum, hugasan ninyo ang inyong muka. Doon nagsimula. Hindi nagsimula sa hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Pero dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung model po natin, hindi tayo pwedeng gumawa ng mga iba't ibang uri na pagsamba na naaayon sa ating sarili, kundi naaayon lamang sa kanyang pamamaraan. Hindi tatanggapin ni Allah kapag hindi po natin ginaya ang kanyang pamamaraan. Kaya sa pag-ablution po, bagamat nabanggit ang obligado ay ang muka muna, dalawang kamay, dalawang kamay, at saka pag-aplus po ng ulo sa ang buhok, at paghugas ng dalawang paa, sa kanan at kaliwa. Pero alamin pa rin natin kung ano yung pamamaraan na ginawa ni propeta, kasi hindi rin matatanggap yun, ang ating pag-ablusyon. Opo. Pero basta ang sunnah, kapag ito iniwan, malinaw po yan na hindi po yan, kumbaga, hindi din magkakasala. Opo. Pero magkakaroon tayo pa ng gantimpala dahil ginawa po natin yung sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Di ba? Paghugas natin sa dalawang kamay, ito po yan. Di ba? Tapos magmugmog 3 beses, tapos sisingot ng tubig 3 beses. Okay. Maaari na ito ay mapansin niyo po sa ibang mga nag-ablusyon. Kasi dalawang uri na pag-ablusyon sa pagdating po sa pagmugmog at saka pagsingot ng tubig. Isang pamamaraan, yung binanggit po natin na 3 beses muna, tapos 3 beses nasisingot ng tubig, 3 beses po yan. Pero may isang pamamaraan na ginawa ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang pagmugmog at ang pagsingot ng tubig, isahan po yan. Halimbawa, ito yung grepo, di ba? Kumuha ng tubig ngayon. Okay, nilagyan mo ito ng tubig. Nagmugmog ka. Tapos, mayroon kang ititira, hindi po lahat mong ilalagay sa yung bibig, ang tubig na nakalagay po rito. Yung matitira po rito, ito yung ilalagay natin sa sisingutin po natin, tapos isisinga. Diba? Una, lagyan natin ng tubig ating palad na kanang kamay. Tapos idudura po natin yan. Tapos yung natitira, yun, isisinga natin. So ibig sabihin, isahan. Opo. Ulitin natin po, naglagay tayo ng tubig, nagbubog tayo, tapos may ititira natin, hindi natin lubos yan. Magdudura tayo, tapos yung natitira, isisingot natin yan, tapos isisinga na po natin. Isa rin yan pamamaraan. At may nagsasabi ng mga scholar na ito ay mas malakas at ito yung mas pinakamainam. Pero hindi natin po sasabihin na yung isa ay may mali. Hindi, lahat yan tama. Kaya kung may makita po kayong nag-ablusyon, separate, alimbawa, separate ang pagmumog 3 beses, saka na lang nagsingot ng tubig, sangilong 3 beses, separate, wala pong problema. Pero kung isaan, nagmugmog na may kasabay singot ng tubig, wala pong problema. Lahat po yan tama. Okay. Tapos, yung gusto natin ng muka. Ang mga sister po, ang muka, kung alin po yung tinutubuan ng buhok, hanggang dun yung muka. Opo. Kaya sa mga kalalakihan, dahil may mga balbas po sila, kapag may balbas, kailangan sigurado nila na ginaganon nila yan. Kasi para makapasok ang tubig. Diba? Kasi yan ang kabilang po yung tinatawag na muka. Okay? Pagkatapos, yung kanang kamay,
Opo. Hanggang sa braso yan, sa siko, braso. Okay, tapos sa kaliwang kamay. Ayan. Wala pong problema kung sumubra yan. Halimbawa, dito hanggang dito, wala pong problema. Okay? Tapos ang dalawang paa po natin, kanan at kaliwa. Okay. Pagkatapos natin mag-ablution, di ba, isa ring sunna at tamang gagawin po natin pagkatapos mag-ablution ay mayroon tayong dua. Di ba? Magbabanggit tayo ng, siyempre, kung matatanda niyo yung inyong pagsyahada, di ba? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pag nagbanggit natin po yan, opo, ay magdudua po tayo. Ito yung kabilang sa sunna na magdudua. Ano yung dua po natin o panalangin po natin? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ito ay dinudua o ipinapanalangin ng isang nakapagtapos ng ablusyon. Sa kahulugan po ay aking Panginoon, aking iniling po na ibilang niyo po ako, no, sa kung saan mga taong ano yun, uh, laging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang niya ako sa laging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at yung lagi pong kung saan naglilinis, kumbaga nagdadalisay. Dahil ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na minamahal niya silang mga nagbabalik loob sa kanya at mga nagdadalisay. Di ba? Yun ang sinabi, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa kanya palagi at nagdadalisay. Ibig sabihin yung palaging naglilinis po sa kanyang sarili, panlabas at panloob po yan. Opo. So yan po ang ating dua o panalangin pagkatapos ng ablusyon. Allahumma ja'alni minat tawabin o ja'alni minal mutatahhirin. Okay. Ngayon po, kung hindi natin kabisado yan, pwede natin pag-aralan. Opo, pwedeng halimbawa, ulitin niyo ito. Halimbawa, pag na-post natin, sulat niyo or di kaya, sabihin niyo na lang para i-post po natin para maisaulo po natin yan. Okay. Ngayon, tapos na po ang pag-ablusyon. Magdadarasal tayo, di ba? Okay. Bago tayo magdadarasal, magbabanggit tayo muna ng mga gantimpala na makukuha sa ating pag-ablusyon. Opo. Kasi hindi lang po ang pagdarasal na doon tayo magkakaroon ng gantimpala. Hindi po lang ang pag-aayuno, doon tayo magkakaroon ng gantimpala. Hindi lang ang pagsasagawa ng Hajj ay doon tayo magkakaroon ng gantimpala. Hindi lang pagbibigay ng zaka ng obligado, doon tayo magkakaroon ng gantimpala. Pati po ang pag-ablusyon ay tiyak na magkakaroon tayo ng gantimpala kung ito ay ginawa, ano po, ginawa ng tama o ginawa ng, kumbaga, mahusay. Opo. Okay. May isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pag-ablusyon, opo, kasi dalawa ngayon. May nag-ablusyon na sa bahay. Tapos may nag-ablusyon sa masjid. Okay, sa mga kababaihan, wala pong problema kasi ang obligado sa kanila, sa bahay sila magdadarasal. Siyempre, doon pa rin sila mag-ablusyon, di ba? Sa kanilang bahay. Ang tinutukoy po, ang mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan, dahil siyempre, ang kanilang pagdadarasal ay dapat sa masjid. Di ba po? Okay. So, dalawa yon, may nag-ablusyon sa bahay bago pumunta sa masjid at may nag-ablusyon na kung saan pagdating sa masjid. Opo. Para sa inyong kaalaman, ang pinakamainam na pag-ablusyon, opo, ay sa bahay po. Kasi kapag nag-ablusyon tayo sa bahay, saka na lang po natin makukuha yung kabuuan o kumpleto na gantimpala na ipinangako o sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi galing ka sa bahay. Kaya ang sabi ng propeta, man tatahhara fi baytihi thumma masya ila al-bayt min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'a
wal ukhra tarfa'u daraja. Okay. Ang hadith na ito ay uh, iniulat ni Muslim. No, sabi nga nila malakas na hadith. Kung sino man ang mag-ablution, maglilinis o magdadalisay, fi baitihi, sa kanyang bahay. Ibig sabihin, nag-ablution siya sa loob ng bahay. Di ba? Kaya ito yung kalamangan ng pag-ablution sa bahay kasi ang binagit mismo sa bahay, hindi sa masjid. Di ba? Kaya kung halimbawa, doon ka lagi nag-ablution bilang lalaki sa masjid, ay hindi mo makuha itong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gantimpala. Kung sino man ang mag-ablusyon sa bahay, sa kanyang bahay, thumma masya ila bait. Pagkatapos ay pumunta, naglakad po siya tungo sa bahay. Anong tinutukoy na bahay? Min buyutillah, na bahay na kung saan kabilang sa mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy, mga masajid. Kasi pag sinabi buyutillah, ang tinutukoy, mga masajidillah. Ibig sabihin, mga masjid po ang tinutukoy po doon. Hindi bahay. Kasi yan ang bahay ng tinutukoy na siya lamang nagmamayari. Okay. Buyutillah, ibig sabihin mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit siya pupunta doon sa mga bahay, masjid? Liyaqdiya fariida. Dahil tutuparin niya at gagawin niya ang isang obligado. Ang tinutukoy ng isang obligado na min faraidillah, na kung saan isa sa mga iniobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdarasal. Okay. So dahil doon, nag-ablusyon siya sa bahay at pumunta sa masjid, tingnan niyo po. Dalawang apak niya. Diba? May kanan, may kaliwa. Ayan. Iapak niya, yung unang hakbang niya, pangalawang hakbang niya, diba? Kanan, kaliwa. Yung unang hakbang niya, isang hakbang niya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Na kung saan ito ang magbubura sa kanyang mga kasalanan. Tahuttu khatiya. Ibig sabihin, magtatanggal ng isang kasalanan. Bawat hakbang niya sa una. Sa pangalawang hakbang niya, wal ukhra, yung kanyang hakbang na pangalawa, tinutukoy, di ba? Nag-hakbang ka ngayon, okay, hakbang. Magbabawas ng kasalanan, kamalian. Pangalawang hakbang, ito yung tinatawag na wal ukhra. Ang pangalawa, ang pangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarfa'u daraja. Ibig sabihin, madadagdagan o itataas ng Allah ng mataas na antas ng isa. Ibig sabihin, daraja. Itataas ng Allah ng isang antas na daraja. Ang ibig sabihin, kung gaano karami ang hakbang mo sa kanan, hakbang mo sa kaliwa, ay ganun din karami ang makakamit mo na kung saan kapatawaran ng Allah o matatanggal ang mga kamali na nagawa po natin at dadami ang ating mga antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigay sa atin. Ngayon, kung ang lalaki ay malapit siya sa masjid, ipalagi natin ang kanyang hakbang ay kung mabibilang halimbawa, okay, mga 100 na hakbang. Okay. O di ka, 50. Tapos yung isang kapatid natin ng kanyang hakbang ay mga 200 kasi malayo. Tandaan po natin ha. Kaya minsan may nagtatanong, paano yung nakasakay ng sasakyan? Hindi naman hakbang, pero gulong ang umikot. Ay ba po, magkaiba pa rin yung gulong at saka yung hakbang natin mismo. Ang tinutukoy po rito, mismo yung hakbang ng tao, hindi yung pag-ikot ng gulong. Mayroon din ganti pala yung tao na makukuha dahil pupunta sa masjid na nakasakay po siya. Pero hindi niya matutulad po yung mismong naglalakad. Naalala ko tuloy, may isang scholar, isang alim, naglalakad patungo sa masjid. Yung Muljuma yata yun, araw ng Biyernes. Nadaanan ng isang magsasala din dun sa masjid na yun. Hanggang sa sinabihan, oh, Sheikh, sakay, pwede ka sumakay kasi para ihatid kita sa... Sabi na, hindi. So, bakit na naman? Panahon daw na mainit pa yun. Hindi. Dahil sabi niya, bawat akbang ko ay mayroon akong makakamit na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sumakay ako sa iyo, mawawala yun. Ibig sabihin nun, ang tinutukoy po talaga ay yung talaga naglalakad. Opo.
Kung kaya lakarin, mas maganda kasi kung gaano karaming hakbang, gaano karami ang makakamit na gantimpala mula sa Allah. Pero kung malayo ay mahirap yun, di ba? Kaya naalala ko tuloy, may nabanggit po sa hadith, sabi ng mga eskolar, na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may isang araw daw na kung saan isang paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa yung pagdadarasal lang samang-sama. Samang-sama ibig sabihin baradjoma, sumasabay ka sa nagsasala ng masjid nang magkasama-sama po kayo. Hindi yung single-single, yung separate-separate. Opo. At kapag ikaw ay nakapagdarasal ng jamaa, yung samang-sama na wala kang mamimiss, wala kang ma-absent sa loob ng 40 days, loob ng 40 days ay meron kang makakamit na kung saan hindi ka kumbaga magkakaroon ng munafik. Ibig sabihin, mawawala siya yung pakitang tao o kunwari na tao. Kasi di ba minsan yan may mga ganun na mga tao na parang nagkukunwari lamang. Di ba? Yung katangian po na ganun, mawawala sa atin yan kapag naka-steady po tayo na 40 days. Yan ang sabi po ng mga scholar. At pangalawa, siyempre, malalayo po tayo sa tinatawag na apoy ng impyerno. Kaya ang isang sahaba, ginawa niya, nagpatayo siya ng masjid, bahay niya malapit sa masjid. Ang inisip niya, bakit? Para palagi siya kasama doon sa jamaah. Kasama, kasi siyempre, nasa loob na, sa malapit sa masjid. Yun ang nahangarin niya, doon siya, kumbaga tumiran. Sa ibang kwento, pangalawang dito, nagkataon na yung mama na yun ay umalis doon at lumipad sa malayong lugar. Lumipad sa malayong lugar. At nakasalubong ng mga kaibigan niya at tinanong, oh, bakit saan ka na naman na lilipad? Sabi niya doon. Tinur niya malayo. Bakit na naman? Di ba malapit ka sa masjid para sabi niya, oo nga, sa una, ang narinig ko kapag kasama ka doon lagi sa jamaa, sa masjid, sa samang pagdarasal, ito yung makakamit na, kaya doon ako tumira. Pero ngayon, ang sabi ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, may bawat hakbang patungo sa masjid ay mayroong gantimpala. Magbubura ng isang kamalian at itatas ng isang antas ang tao. Kaya sabi na, gusto ko doon sa malayo para marami akong makakamit na gantimpala mula sa Allah subhanahu. Yan ang mga taong matalino na ang kanilang pinaplano palagi ay magkaroon sila ng maraming biyaya na makakamit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga mabubuting gantimpala na makakamit natin, tiyak po natin mapapakinabangan po natin pagdating natin po sa kabilang buwan. Kumbaga ito yung pera natin. Dito sa mundo, ang pera po, ito yung inisip po ng tao na kapag mayroon siya, lahat makukuha niya. Di ba? Parang ganun. Yan ang paniniwala. Pag wala kang pera, wala kang, di ba? Pag mayroon ka, makukuha mo lahat. Mabibili mo lahat. Kaya sabi nga nila, kahit sino ka, pag may pera ka, subhanallah. Parang yun ang paniniwala ng. Pero ang tuturid, ang pera dito lang sa mundo, pero hindi mo magagamit sa kabilang buhay. Pero yung mga mabubuting hasanat, mga gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y mapapakinabangan mo sa mundo, igit sa lahat sa kabilang buhay. Opo, kasi yun ang titingnan po ng Allah kung gaano tayo din karami o gumawa ng maraming mga mabubuti na mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So ngayon po mga kapatid namin sa pananampalataya, ang pag-ablusyon sa bahay at saka sa masjid, sa mga kalalagyan ay magkaiba po. Ibig sabihin mas mainam sa bahay. Pero kung halimbawa, wala kang magawa, paglabas mo, nag-ablusyon ka, tapos nasira ang ablusyon mo, pwede ka rin mag-ablusyon sa masjid kasi tama pa rin yun. Okay? Okay, next. Ano po ba ang kalamangan din na makakamit natin sa tamang pag-ablusyon? Kasi ang tinutukoy natin, pag tamang pag-ablusyon, ito ang makukuha po natin. Pag may mali, ay hindi natin po sigurado makukuha yan. Okay. Pangalawa, makakamit po natin ay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Magkakamit tayo ng kapatawaran. Patatawarin po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang kasalanan po natin kapag tayo ay nag-ablusyon na katulad ng pag-ablusyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung isang sahaba na sinabi niya na inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tawadda'a mithla wudu'i hada thumma qala man tawadda'a hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nakita ko sabi ng isang mga sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-ablusyon na katulad din ng aking pag-ablusyon. Opo. Pagkatapos, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang mag-ablusyon siya katulad ng aking pag-ablusyon. Ibig sabihin, magaya mo ang pamamaraan ng pag-ablusyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tamang pag-ablusyon, saka na lang kung makakamit yung gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mapapatawad tayo sa ating pong mga naunang taqaddama, mga naunang kasalanan po natin. Ang isipin niyo po, pag-ablusyon po lamang yan. Pero mayroon tayong makakamit na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kutang kapatawaran. Kaya sa pag-ablusyon, marami po ang nabanggit. Okay. Pangatlo na sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan, kung sino man ng pinapangalagahan po niya ang pag-ablusyon, siya masasabi na isang mu'min o mananampalataya. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay lagi niya pinangangalagaan, binabantayan ng kanyang pag-ablusyon, ibig sabihin, pag siya nag-ablusyon na, upo, nag-ablusyon, tapos nasira ang ablusyon niya, tapos mag-ablusyon uli, ibig sabihin, binabantayan niya palagi na lagi siya may ablusyon. Ang sabi po ay, ito ay walang makakagawa po rito maliban lamang sa mu'min. Ibig sabihin, palatandaan na isang mananampalataya, yung tao na yun na lagi po siya may ablusyon. Kaya yung nang sabi, wala yuhafidu ala al-udu'i illa al-mu'min. Ibig sabihin, walang mangangalagab ng maayos o magbabantay ng maayos sa pag-ablusyon maliban lamang sa mananampalataya. Ibig sabihin, yung hindi mananampalataya, wala siya pakialam sa pag-ablusyon. Diba? Naalala ko tuloy, si Bilal radhiyallahu anhu, isa sa dahilan kung bakit narinig ka kanyang apak sa paraiso na hindi pa nakapasok sa paraiso. Hindi pa nakapasok sa paraiso pero narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apak niya doon. Opo. Kasi isang panaginip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na narinig niya yung apak ni Bilal radhiyallahu anhu na kung saan sa paraiso ay sinusundan niya. Ibig sabihin, yung apak niya, narinig niya mismo na apak ni Bilal radhiyallahu anhu. Kumbaga naglalakad, sa paraiso yun ang ibig sabihin doon kasi kapag nagrinig yung apak na nasusunod niya si Propeta. Kaya kinaumagahan, nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Bilal kung ano po ba ang secret na gawain po niya, bakit nagkaganon po doon. Siyempre, isang karangalan yun na narinig ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kumbaga apak mo doon sa paraiso. Sabi ng Bilal radhiyallahu anhu, si Bilal po sa hindi pa nakakaalam kay Bilal, siya yung isang alipin dati. Opo, tapos siyempre nagmuslim po siya, mahabang kwento po para sa kanya rin. Hanggang sa naging siya ay isang muadin, tagasigaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May team na tao, tapos siyang umakyat doon sa yung sa kabat, sumisigaw siya, Allahu Akbar, muadin. Tingnan niyo po, yung pangalan niya sa sobrang sikat na pangalan kasi Bilal. Kaya lahat ng nagmumuadin sa buong mundo, di ba, tinatawag nila Bilal. Kasi yan ang kaunon ng nagbilal ay si Bilal radhiyallahu anhu. Kaya nung tanungin ng propeta kung anong secret na gawain po niya, sabi niya, wala akong secret kasi lahat ng mga gawain ko ay nakikita mo at alam mo ya Rasulullah. Sabi ni propeta, hindi, mayroon kasi paano nangyari yun? Hindi mangyari kung wala na narinig niya ang kanyang apak sa paraiso. Kaya ang sabi ni Bilal radhiyallahu anhu, ang alam ko lang po ay ang ablusyon. Wala ni oras na masira ang aking ablusyon, kundi mag-ablusyon ako uli. Masira, mag-ablusyon uli. Kaya ba natin to? Na tuwing wala tayong ablusyon, mag-ablusyon uli. Di ba? Hindi. Ang ginagawa natin, mag-ablusyon tayo sa panahon na nag-adan na. O nag-adan na, mag-ablusyon tayo. Yan ang ako rin, gawain natin. Hindi yung masirang ablusyon natin ay mag-ablusyon tayo ulit. Kasi yung iba, isip niya, total, hindi naman ako magsasala ngayon. Mamaya ako magsasala, kaya saka na lang ako mag-ablusyon, di ba?
Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang Bilal radhiyallahu anhu, ang ginagawa niya daw ay laging may ablusyon. Ibig sabihin, hindi niya gusto na nasisira. Okay, di ba isa sa nakakasira sa udu, ibig sabihin, nasira ang ablusyon mo, ay ang pagtulog. Hindi pa natin ito napag-aralan, pwede natin isunod sa susunod. Pero isa sa nakakasira sa udu ay ang pagtulog ng mahimbing. Nakatulog ka ngayon. Sorry. Ah, opo, kasama po yan. Kasi siyempre, kapag alimbawa, natulog ka, wala na yung ablution mo. Siyempre, nakatulog ka, di ba? Okay. Ngayon, ang sabi ni Pilar radhiyallahu anhu, kahit na sa gabi, ating gabi, kahit anong oras, alaw na alas 12, di ba? Tulog na. Pag nakagising po siya dahil nasira ang kanyang udu, pupunta sa CR at mag-ablusyon ulit. Tapos magsasala ng mga sunna. Magsasala ng mga dalawang rakat na sunna, tapos matutulog na naman. Pag nakatulog at nakagising na naman, kahit na isang 30 minutes na tulog o 15 minutes na tulog, basta nakatulog ng mahimbing at nasira ang kanyang ablution, alam niya, gigising at mag-ablusyon na naman. Ibig sabihin, sa 24 hours, lagi po siya may ablusyon. Maliban lamang kapag natutulog na kasi siyempre, tulog na siya. Pero pag gising na siya, ang isipin niyo kung may ablusyon siya palagi mula sa pagtulog, paggising. Ano pa kaya pag sa labas na gising siya, di ba? Kaya mas mahirap yung ginagawa sa gabi. Gising tulog tapos ablusyon, magsasala ng mga sunna. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yan po ang isang kahalagaan ng pag-ablusyon. Ng pag-ablusyon ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa ito sa tanda na kapag ito ay nakita sa isang tao, ay siya ay masasabi mananampalataya. Kasi walang magbabantay sa pag-ablusyon maliban lamang sa mananampalataya. Ibig sabihin, pinangangalaga niya lagi ang pag-ablusyon. Kaya iniling natin sa Allah na ganun din tayo, na palagi may ablusyon tayo. Kasi kapag may ablusyon tayo, doon po lumalabas yung tinatag na tayo ay tahir. Di ba mayroon tayong hadatil asgar at saka hadatil akbar. Ito yun na pag-aaral natin sa mga unang subject po natin. Pag sinabi hadatil asgar, ito ay may kalagayan na sa kalagayan ng maliit na marumi. Maliit na marumi. So ibig sabihin, matatanggal itong maliit na marumi sa pamamagitan ng ablusyon. Mag-ablusyon ka, wala ka na sa kalagayan na marumi. Pero kapag hindi ka nag-ablusyon, nananatili ka pa rin sa hadathil asgar, maliit na marumi na maliit na kalagayan. Okay, ano yung malaking marumi, malaking madumi? Ibig sabihin na kalagayan na maruming kalagayan po ng isang tao. At ito ay hindi po makukuha sa ablusyon, kundi ito ay makukuha sa maliligo. Dalawa yun. Ang hadatil asgar, makukuha ito sa pag-ablusyon. Kapag nag-ablusyon ka, wala ka na sa hadatil asgar. Ibig sabihin, tahir ka ngayon, malinis ka ngayon. Di ba? Pero yung sinasabi na hadatil akbar, malaking kumbaga malaking marumi na kalagayan, ito yung nakipagtalik sa asawa, mayroon siyang rigla, opo, at nanganganak po siya. Ito yung panahon na siya ay nasa tinatawag na hadatil akbar. At ito ay magiging mawawala, malilinis pag siya naligo. Pag hindi naligo, hindi makukuha sa ablusyon. Maliligo siya para maging malinis siya. Kasi ang pagliligo may kasamang pag-ugas. Kasi ang sunna bago ka maligo, mag-ablusyon nga muna. Katulad ng pag-ablusyon, tapos saka na lang maligo. So, ibig sabihin, magkaiba po yung hadatil asgar at saka akbar. Ulitin natin, asgar ay para po mawala yung hadatil asgar natin, kalagayan na marumi na maliit, mag-ablusyon tayo. Manatili. Tapos kapag akbar, malaking karumihan, kailangan maligo tayo. Mag-ablusyon at maligo para Dahil po ang ating oras ay 8:44 na. Nasabi ko po sa inyo, meron akong susunod na programa po. Bali, marami pa po ang hindi ko nabanggit ng mga gantimpala po ng ablusyon. Di bali po, sa susunod, pwede natin po ipagpatuloy inshallah. Meron akong isang minuto, dalawa, pwede ako magbigay ng katanungan. Kung sino pong may katanungan po dyan, pwede magtanong para mabigyan po natin ng kasagutan kung alam po natin.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon pong bago sa inyo, no? Sino pong bago rito? Parang sino to? PC po? PC? PC. Bago lang sa atin, no? Siguro. Kailan po tayo nag-embrace? Okay. Di bali po kasi nakaupang kanyang kwan. Sa may katanungan po, pwede kayong magtanong kahit 1 minuto, bibigyan natin ng kasagutan. Sino may katanungan po sa inyo? Excuse muna kasi para yung attendance natin makuha. Ang Wibis, di ba? Apat sila 5. Okay, abang inintay po natin yung tanong. Baka meron kayong katanungan po. Diana, Sige, Mariam, Richie. Okay, dahil po walang katanungan, di bali po kung meron kayong maisip na bago na katanungan, nandiyan na po yung mga group chat natin sa Facebook at saka sa ano po sa WhatsApp, pwede niyo po isinta, inshallah. So muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil siyempre nandiyan kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong makakausap at wala po tayong mapapaliwanagan. Naway tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating oras na binibigay sa Kanya. Naway mapakinabangan po natin dito sa mundo, higit sa kabilang buhay. At diniling din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bawian tayo ng buhay sa panahon na ang tagapaglikay na lugod sa atin at nakamit natin ng kapatawaran. Higit sa lahat po ay tanggapin niya po tayo sa kanyang paraiso. Siyempre, sana ay maisama po natin ang ating mga mamahal sa buhay kung sila po ay mga nagmuslim. Kung hindi pa sila nagmuslim, naway patnubayan sila ni Allah bago sila bawian ng buhay. So, inshallah po, bukas na naman tayo magkita-kita sa ating programang Zoom. Dito pa rin, DCM link, 1:30 to 2:30 po. Bukas po yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Maraming salamat po, Ustad. So,